na may nagpatawag sa inyo at pinuprota kayo dahil sa mga mali niyong nagawa at sa pamamagitan ng usapan ninyo ay ininagat ang mga kamalian o mga maling nagawa and then nagbigay ng tinatawag na sanction o discipline. Ano yung nararamdaman ninyo? Siguro, iba-iba po yung ating mararamdaman. May mga tanong ko, mayroong mga magagalit, mayroong matutuwa sapagkat itinulog siya sa kanyang mga pagkakamali na nagawa. Alam nyo, ang pagkukorek at ang pagtutuwid o correction sa bawat isa ay isang napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kung kaya mahalaga na naiintindihan natin na ano man ang ginagawa natin sa ating mga buhay, ano man ang sinasabi natin, ano man ang mga naikukumit natin, alam natin na ang lahat ng ito ay pagsusulit natin sa Panginoong Diyos at pagsusulit natin maging sa mga taong na bibigyan natin ng pagkukumit ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit ko ang lahat ng ito sapagkat sa umagang ito ay pinagpapatuloy natin ang ating series sa Aklat ng Ecclesiastes o ng Pangangaral. At nagpapasalamat tayo sapagkat magpupunod tayo sa chapter 11 ng ating pag-aaral ngayon. At nais kong hiningi ng sa inyo at samahan ako sa pagbasa sa Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10. O Pangangaral or Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10. Now, he said, "Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at ang lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mo lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Ipaksi mo ang alalahanin at mga kapansahan. Ang kabataan at kasipulan ay pawang lumilipas." Ang ating title sa umagang ito, God will bring you to judgment. Ito, God will bring you to judgment. Sa Tagalog, dadalahin ka ng Diyos sa paghuhukom o sa pagsusulit. Mga kapatid, ang paksa po ng Ecclesiastes chapter 11, verse 9, hanggang chapter 12, verses 1 to 40, ay pumapatungkol sa judgment o paghatol ng Panginoong Diyos sa buhay ng lahat ng tao. Subalit si Haring Solomon, ang kanyang pangunahing konteksto na ina-address niya rito o bibigyan niya ng kanyang mga aral na ito sa passage na ito ay mga mananampalataya, mga anak ng Panginoong Diyos. Meron dalawang klase ng paghatol ang Diyos dito sa sinasabi ni Haring Solomon na salita ng Diyos. At ito ay ang paghatol sa pangkasalukuyang pamamaraan ng ating pamumuhay. This is our present lives o present life natin na buhay natin ito na mayroong hatol ang ating Panginoong Diyos. And number two ay walang iba kundi ang tinatawag na judgment in the coming days when we will die. Ito yung paghatol ng Diyos sa atin pagkatapos natin mamatay. So now listen. Si Haring Solomon, na-inspired ng Banal na Espiritu, sinasabi niya ngayon dito sa atin na meron tayong dalawang hatol na tatanggapin. Yung present judgment ng Panginoong Diyos ay kung ano ang ating uri ng pamumuhay o uri ng ginagawa natin. Ang Panginoon ay nagbibigay ng paghatol. And sometimes, ang tawag dito ng banal na kasulatan, this is His justiciament. Ito ang pagdidisiplina niya sa kanyang mga anak. Whatever we do, whatever we commit, ng mga pagkakamali natin, may judgment lagi ang Diyos sa atin. At yan yung prinsipyo na kung ano ang ating itinatanim, yun yung ating aanihin. So in the present life ng buhay natin, may judgment ang Lord agad sa
is after we die. Hahatulan tayo ng Diyos, pagkayari natin mamatay dito sa lupa, papunta sa tinatawag na dalawang lugar. Either impyerno at langit. And that is the temporary place na pwede natin puntahan hanggat hindi pa bumabalik si Kristo. Mamaya explain kong mabuti yan. Ang dalawang paghatol na ito ay pinapakita ng Word of God dito sa chapter 11, verse 9 ng ikalawang bahagi. Now, sundan niyo po ako sa chapter 11, verse 9. Ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Now listen, in chapter 12, verse 14. Ang sabi ng verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Just imagine the conclusion of chapter 11 and the conclusion of chapter 12 is talk about judgment. Now, kung papansinin natin, this is the specific judgment na pinapakita sa conclusion ng Book of Ecclesiastes. Na gustong ipakita ng Diyos, gustong ipakita ng Hari Solomon sa mga mananampalataya. Now, this is a valid question na dapat natin pag-isipan. Paano ka magsusulit sa Diyos? Paano ka magsusulit sa Diyos? Sometimes, may mga napupunin tayo na privately, na tayo lang ang nakakaalam mo, either na dalawa lang kayo, or sometimes this is the secret na mga ginagawa ng magkakaibigan o ng sino man tao. Well, sinasabi po ng Hebrew chapter 4, verse 12, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Wala makapagtatago sa Panginoong Diyos. At ito ang dapat na naiisip natin bilang bahagi ng tinatawag na sanctification ng ating pamumuhay o pagpapabanal ng pamumuhay. Kung ating iniisip na lahat ng ating may kukumit ng mga pananalita, makukumit natin ng mga gawa at pag-iisip natin, one day God will reveal all of this. In the coming days, pagkayari natin mamatay dito sa lupa, magiging maingat malamang tayo sa lahat ng ating mga gagawin, iisipin at sasabihin. So, paano ka magsusulit sa Diyos? Now, this morning, gusto ko muna na-explain sa ating lahat yung salitang judgment. Many Christians don't want to hear the word judgment. Ayaw nilang narinig yung salitang judgment. And this is the false assumption, especially na nakikita natin sa social media, na lagi sinasabi, wala kayong karapatang humatol sa akin. Totoo naman. Pero when it comes to the Word of God, ang standard ng paghatol ay absolute palagi sa Panginoong Diyos because if God judging us according to His Word, eh wala na po tayo pwede pang maging bargain sa mga bagay na ito because God judging us, ang Diyos ang umahatol sa atin sa mga bagay na ginagawa natin. So mapag ito, titignan natin yung word of judgment na binabanggit dito. Because in verse 9, doon tayo mag-concentrate sa ikalawang bahagi. Now listen in verse 9. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Napakaganda ng translation ng New International Version. And listen, and I quote, sabi dito, know that for all these things, God will bring you to judgment. Meaning ko, sabi dito, know that for all these things, God will bring you to judgment. Sa Tagalog, medyo tinignan ko yung ang batang Biblia kasi may differences ng Tagalog Popular Version at sabi dito, ngunit, alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay nito, ay dadalhin ka ng Diyos sa pagbuo. Dadalhin ka ng Diyos sa pagbuo. Now, what is judgment? Now, listen, ano ba ang ibig sabihin ng paghatol? Ano ba ang ibig sabihin ng pagbuo? Now,
in my study, ganito ang sinasabi, the word judgment come from the Hebrew word mispat. Mispat. Mispat or judgment is an important Old Testament concept are closely linked with God. So sinasabi lang dito, kapag narinig natin ang salitang paghatol, pag narinig natin ang salitang judgment, ito ay mahalagang aral ng lugang tipan. At ito ay laging umuugnay, meron pong link sa Panginoong Diyos. Now, if you try to read the Old Testament books from Genesis up to Malachi, lagi nyo makikita yung Israelite, merong mga binibigay na judgment at paghatol ng Diyos sa kanila. Because of their disobedience, because of their stubbornness, sa kanilang katigasan ng ulo, sa hindi nila pagiging tapat sa ating Panginoong Diyos. So yun yung ibig sabihin nun. Kapag sinabing judgment, ang ibig sabihin ito ay mahalagang aral ng banal na kasulatan, at ito ay napakalapit sa ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ito rin po ay nagtuturo ng isang proseso na kung saan bine-vertical ng Diyos ang isang tao. Pag sinabi natin verdict, this is the judgment of God. In other words, sinasabi sa isang tao na nagkasala at nagkamali, or even in Israelite, na nagkamali kayo sa akin, directly sinasabi palagi ni Yahweh, sinasabi palagi ni Jehovah, sinasabi palagi ni Elohim sa bansang Israel in the Old Testament, directly and verbally through the prophets, sinasabi niya, nagkamali kayo. That is the verdict coming from God. Now this is very important sa buhay ng bawat isa sa atin. Because it is justice and righteousness, and it is a fundamental importance. So, napakahalaga. Ito ay isang justisya, ito ay isang katwiran, at ito ay isang mapakahalagang bagay sa buhay ng isang mananampalataya. Kung iniisip po natin sa ating mga sarili, after we say, ang lagi natin iisipin, well, safe naman ako, di ba? At tapos, nakikita sa buhay natin na we are not serious sa ating pananampalataya. Mga kapatid, mamaya makikita natin, every words na binabanggit natin, every deeds na naimukumit natin, every thoughts na naiisip natin, one day God will reveal all of this. Especially when we lie. Gusto ipakita ito ng Panginoon sa akin. This is the point. God is the God of judgment. Ang Diyos po natin ay Diyos ng paghatol. Ang Diyos po natin ay Diyos na hukom. He is a righteous God. Hindi mo natin pwede sabihin na ang Diyos ay ano siya, parang ang itawag dito, kusintidor. God is not, hindi mo siya kusintidor. That's why God hates sin. Tama po ba? Ayaw ng Diyos na kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Why? Because God is holy. God is the God of judgment. He has only standard. Meron siyang sariling panuntunan. At ito ay ang ganap na katotohanan. This is the absolute truth. Sometimes in our lives we have a gray area. Di ba? Sinasabi natin, nasa gray area tayo. Walang absolute truth. Pag sinabing gray area, pinagsasama ang mali, pinagsasama ang tama, puntahan natin sa kalagitnaan, and then the tayo mag-desisyon, okay, morally, parang okay siya. Pero sa Diyos, hindi siya. Sa Diyos, malinaw sa Kanya ang kulay. Kung itim ay itim, kung puti ay puti. Now listen, sinasabi natin palagi, God has only standard. Meron siya sariling panuntunan. At ang panuntunan ng Panginoong Diyos, wala iba kundi ang kanyang sarili. This is the absolute truth. Ito yung ganap na katotohanan. Ang paghatol ay isang napakahalaga na gawain ng ating Panginoong Diyos. Kung ang pinaniniwalaan mong Diyos ay Diyos na hindi righteous God o matwid na Diyos. Kapag ang pinaniniwalaan mong Diyos ay hindi at tinatawag na humahatol sa mali. Maling Diyos ang
tinatanggap mo at maling Diyos ang pinaniniwalaan. Maling Diyos. Because even in the New Testament, makikita natin mamaya, ang Diyos ng Lumang Tipan at ang Diyos ng Bagong Tipan ay meron siyang dalawang katangian. He is a righteous God. Dahil sa kanyang pagiging righteous God, pagiging mapit na Diyos, lagi siyang nagsasabi ng katotohanan at lagi niyang binibigyan ng consequence ang kasalanan. Now, sabi ko kanina, judgment is essentially God's own activity. Sa Tagalog, yung paghatol ay mahalagang gawain ng ating Diyos. Now, in Isaiah chapter 40, verse 14, now listen, in Isaiah chapter 40, verse 14, ano ba sinasabi ng Isaiah chapter 40, verse 14? Now listen, in the prophet Isaiah, Isaiah chapter 40, verse 14. Now listen, sabi ng verse 14, at sino ang kanya sinangguni para malaman ang dapat gawin sa alinmang bagay? Wala siya sinasangguni. Wala siya sinasangguni. Ang tao, kapag nagkakamali, ito nga na tinatawag na legality, tumasangguni tayo sa mga marunong sa atin sa batas. Nagre-reklamo tayo sa mga may authority. Pero sinasabi ni Prophet Isaiah, ang Diyos na binabanggit dito, sino ang kanyang sinangguni? Kailan ba sinasangguni ang Diyos? Sinasangguni pa tayo ng Diyos ang sinasabi sa atin na mali ba ako sa sinabi ko sa iyo? Mali ba ako sa ginagawa ko sa iyo? Wala po. Sabi dito, sino ang kanyang sinangguni para malaman ang dapat gawin sa alinmang bagay? Wala po sinasangguni ang Diyos. Hindi po siya nagsasangguni, hindi siya humihingi ng counseling, hindi siya humihingi ng suggestion sa tao. He has an absolute support sa kanyang sarili. Pero wala siyang sinasangguni. That's why, number one, nobody taught him. Walang pwedeng magturo sa ating Panginoon Diyos. Kailan po ba? Hindi ko natin matuturuan ng Diyos because in Isaiah chapter 40, verse 40. Now secondly, all His ways are just. All His ways are just. Ang lahat ng kanyang pamamaraan ay matuwid. Ano? Lahat ng pamamaraan ng Diyos ay matuwid. Paano natin nalaman yun? In Deuteronomy chapter 32, verse 14. Open your Bible. In Deuteronomy chapter 32, verse 14. Now, open Deuteronomy chapter 32, verse 14. So sabi ko na Deuteronomy chapter 32, verse 14 ay ganito. Chapter 32, verse 14. Okay, nakita niyo? Deuteronomy chapter 32, verse 14. Sa kanilang kawan ng kambing at baka. Sorry, 32:4. Sorry. Deuteronomy 32:4. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Ang Panginoon po na si Yahweh po ito. Okay? At ang sabi rito, matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Dahil makikita natin dito, ang sabi dito, walang kapintasan ang lahat ng gawa ng Diyos. Di ba? Kumbaga sa atin, kapag ang standard natin, ang magiging pangutunan, parang sa atin, kapag may ginagawa ang Diyos sa atin na hindi umaangkop sa taste, sa panlasa o sa kagustuhan natin, parang sinasabi natin palagi, napaka-unfair naman ng Diyos. Pero, si Moises, sinasabi niya, walang kapintasan ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Ang sabi niya, matuwid ang lahat ng kilos. Lahat ng ginagawa, lahat ng pinikilos ng Panginoon ay matuwid. In other words, pinapakita rito, all God's ways are just. Ang lahat ng pamamaraan ng Diyos ay matuwid. Sa Isaiah chapter 6, verse 3, God is holy. Ano sabi ng Isaiah chapter 6, verse 3?
Holy, 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 our God. Sinasabi mo ni Isaiah doon, na ang Panginoong Diyos natin ay banal. Ano ba yung sabihin ng salitang holy? Ang salitang holy ay tumutukoy patungkol sa pagkakaroon ng paghihiwalay o pagsiseparate ng Panginoong Diyos sa kanyang katwiran sa kasalanan. Kaya ang ibig sabihin po ng salitang holiness, separation, paghihiwalay. Kung ngayon, mapapansin natin na itong tatlong bagay na ito na pinapakita sa atin na ang Diyos natin ay humahati siya sa mga bagay na ginagawa ng tao sapagkat walang pwedeng magturo sa Kanya. Pangalawa, ang lahat ng kanyang mga pamamaraan at ginagawa ay matuwid. Ang Diyos po natin ay Diyos na banal. Now, what is the point of this passage? Now, listen. Itong mga dahilan, kung bakit si Haring Solomon ay tinuturo sa kanyang mga sinulatan at sa ating lahat na nandito ang salitang paghatol. Why? Back to Ecclesiastes chapter 11, verse 9. Now, in Ecclesiastes chapter 11, verse 9, muli ko po ulit sabihin, ang sabi dito, ngunit alamin kong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Chapter 12, verse 40, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. So you see, it's not about present and future judgment. Tumutungo yung dalawang bagay na ito na ang Diyos natin, kapag ka nakapagkumit tayo ng mali sa harapan ng ating Panginoon Diyos, immediately, ang Diyos ay gumagawa sa atin na sinasabi niya sa atin when we read the Word of God, pag binasa natin yung Biblia, hinahatulan natin tayo ng Diyos doon. Kaya nga, huwag niyo pong isipin ang judgment ng Lord, eh yung parang sinasabi na pagod ka na lang pinarusahan o pinalunan bilang anak niya, o yung judgment niya agad ay pagka namatay ka, hindi. When you read the Word of God, kapag binasa mo ang Biblia, kapag narinig mo ang salita ng Diyos sa mga gawain pang-iglesia, katulad ng ganito, humahatol lang Diyos sa atin. Hinahatulan na niya tayo. Kapag sinabi ng Lord sa atin sa banal na kasulatan, itong verse na ito, hinahatulan niya tayo. Kapag di natin ito sinunod, nagbibigay ang Diyos ng warning sa atin. Kaya nga in Hebrews chapter 12, sabi ron, dinidisiplina ng Diyos, pinapalo niya, pinarurusahan niya ang mga inaari niyang anak. Yung gusto yung pakita rito. Kaya, sometimes, may mga word of God na tayo na naririnig, pero yung puso natin, nagiging matigas pa rin, ayaw pa rin natin sundin. Hindi natin alam, hinahatulan na tayo ng Panginoong Diyos na anak, mali yung ginagawa ko na yan. Na anak, yung way of life ko na yan, hindi yan yung gusto ko sa'yo. Pero, kapag nagpursige tayo na gawin natin ang mga bagay na ito, ang Diyos, meron siyang second step na ginagawa sa atin. Kaya nga, in Hebrews chapter 12, namamalo ang Panginoong Diyos. Tama po ba? Yung Diyos po natin, lahat ng pamamaraan sa kanyang sarili, para hindi tayo malayo sa kanya, ginagawa ng Panginoong Diyos. Merong mga magulang na naroon ito sa atin dito. O kaya tayo lahat dito, sino ba dito naman ang hindi nakaranas na haluin, pagkapain, disiplinahin ang isang magulang? Ayun, naranasan natin ito. Sino ba dito sa atin na ang mga magulang natin ay pinasasabihan tayo sa mga nagagawa natin ko rin? That is judgment. That is warning. Tama po ba? Sinasabi ngayon sa ating pag-aaral na tinuturo ito, it's not about present and the future judgment. Alam niyo, ang ama ni Haring Solomon na si Haring David ay nagturo sa mga Israelita at sa ating lahat dito sa Psalms 96 verse 3. Sa awit 96 verse 3, ano sabi ni Haring David? Now listen, ang sabi ni Haring David sa awit 96 verse 3 ay ito. Pakinggan niyo po awit 96 verse 3. Si Yahweh
Awit 96 verse 3. May kinalayo po ako. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Nakita niyo? Wala pong tinatawag na ang Panginoon, kapag gusto niyang gawin, gagawin niya yun. Kahit sa ay ipapahayag na si Yahweh ay dakila. Ano ibig sabihin dito? Wala po namang pinaka-great dakila po kundi ang Panginoong Diyos. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ano ibig sabihin dito? Yung gawa ng ating Panginoong Diyos, gumagawa siya according to His purpose. Gumagawa siya according to His pleasure. Every decision na ginagawa ng Diyos, ay ito po ay according to His own pleasure. Ayon po ito sa kanyang kagustuhan. Kayo ba alam nyo yung mangyayari sa inyo mamaya? Hindi natin alam yun. Bukas, alam ba natin yung mangyayari sa atin? Hindi natin alam yun. Ang Diyos na po ang nakakaalam ko. Kaya sometimes, may mga bagay na piniprevent ng Lord na dapat na gagawin natin pero hindi natin napupuntahan, hindi natin nagagawa. Bakit po? Kasi alam ng Diyos na pagpunta mo sa isang lugar, alam ng Diyos kung ano yung mangyayari sa iyo doon. Tama po ba? Yung mga pinaplano natin, because God is omniscient God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. And God is omnipresent God. Nasa lahat ng lugar ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, Psalms 96 verse 3 ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan patungkol sa Diyos. Mga kapatid, all people will answer to Him. Lahat po ng tao sasagot at mananagot sa Diyos. Ito po ay nagtuturo sa atin ng mga bagay na napakahalaga patungkol sa pamamaraan o uri ng ating pamumuhay. Wala pong makakatakas sa pag-uusap ng Diyos. You and I will not escape to the judgment of God. Amen po ba? No one can escape the judgment of God. In Hebrew chapter 4, nais ko pong i-remind na tayo dito, in Hebrew chapter 4, sinasabi mo ni Apostle Paul na sumulat ng Hebrew chapter 4, verse 30 ay ganito, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. And what? At sa kanya tayo magsusulit. One day at a time. Ang buhay po natin, magsusulit natin sa Panginoon. Malinaw po na walang makapagtatago sa Diyos. Kung meron tayong nagawa na mali, alam natin na tayo lang makaalam. No one can see ang mga bagay na ginawa natin, and even in our thoughts, and even in our words, yes, wala pong nakakita. Pero ang Diyos, nakita niya po, narinig niya, at nabasa niya ang lahat ng iyo. Gusto ko ang buhay niyo, amina. Kahapon, kapakalawa, nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon. Alam niyo po ba na pagtaguan natin ang Diyos? Hindi po natin. Yung mga kasiyahan na nagiging bunga, panandalian ng mga mali natin ginagawa, alam ng ating Diyos. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang pagkakas. Nakikita tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin nakikita ng Panginoong Diyos. Diba? Isa nakakapagsinungaling tayo. Ayos, nakapagsinungaling ako. Pero ni Lord, hindi mo natin makitatago sa Panginoon yun. Nakapagtago tayo. Pero kay Lord, hindi mo tayo makapagtago. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Ang sabi po ng Romans chapter 2,
ay ito. Now listen, in Romans chapter 2, one day, if we are not applying the gospel in our lives, ito ho ang kakasampapanin ng ating Panginoong Diyos. Now in Romans chapter 2, verse 16. Romans chapter 2, verse 16. Ang sabi po ito, ayon sa mabuting balita na ating ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao. Lihim ng tao. Di ba may mga lihim tayo? Pag may nagtatanong sa akin, secret, di ba? Hindi secret natin. Pero ang sabi dito, ayon sa mabuting balita, it's all about the gospel of Christ kung pinapabuhay pa natin si Kristo. Pinapabuhay pa natin si Kristo. Na parang pag sinasabi natin, patay na ako sa kasalanan. Dahil si Kristo yung namatay sa cross. Patay na ako sa kasalanan kasi nabautismuhan na ako bilang simbolo ng kamatayan ni Kristo. Kung nabubuhay man ako ngayon, ang nabubuhay sa atin ay si Kristo. Yun yung gusto ipakita rito ni Apostol Paul. Ayon sa mabuting balita na ating ipinangangaral, nangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Mga kapatid, it's much better to ask repentance while you have time sa harapan ng ating Panginoong Diyos kung naririnig natin itong mga pag-uusap na ito. If we are not living according to the gospel of Jesus Christ, parang sinasabi niya sa atin ngayon dito, this is the day, this is your time. Ask God to forgive us sa mga mali natin na gagawa, sa pag-iisip, pananalita, at sa mga bagay na ginagawa natin. Because one day, whether you like it or not, ang Panginoong Diyos ay hahatol sa iyo at haharap tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, pinapakita sa atin ito ng ating Panginoong Diyos. So when God revealed His righteous judgment, meron pa talaga, Pastor, na ang Panginoong Diyos pinakita na niya ang kanyang matwid na paghatol? Yes, meron po. I will show you from Old Testament and even in the New Testament. Now, listen in Genesis chapter 3, verse 14 to 19. Ano ang sabi ron? Sa Genesis chapter 3, verse 14 to 19, pakinggan niyo po. After the fall of Adam, nagkayari yung mahulog sa kasalanan ni Adam. Okay lang ba sa Panginoong Diyos na magpatuloy sila sa kasalanan? Okay lang ba sa Diyos na, sige, nahulog na kayo sa kasalanan. Okay na sa akin yan. Meron bang nangyari gano'n? Wala po. Tinawag na ng Diyos eh. Saan kayo naroon? Natatakot po kami, Panginoon. Natatakot po kami. Nahihiya po kami, Panginoong Diyos. That is the consequence of sin. When we are committing sin sa buhay natin, sa isang tao, ano yung nararamdaman natin? Di ba? Nahihiya tayo? Tama po ba? Natatakot tayo? Genesis chapter 3, verse 1 to 9, that is the result of Adam and Eve fall. Natakot sila sa Diyos. Nahiya sila sa Panginoong Diyos. Pinagtaguan nila ang Panginoong Diyos. But this is the grace of God. Ano sabi sa verse 9? Saan kayo naroon? Tinawag sila ng Panginoong Diyos. Nasabi sa kayo naroon. What is the unconditional lahat ng ating Panginoong Diyos? Iingat at saka kayo. Saan kayo naroon? Tinawag sila. And this is what God wants for us na sabihin niyo sa atin ngayon, nasaan ka ngayon?
sin of Eve. Tama po ba? Kung hindi pa po uso ang cesarean, sabi mo ng kasaysayan, maraming namamatay na babae. Bakit? Yung iba, tapos ano nangyayari? Malaki yung ulo, ayaw bumuka ng cervix bones, ano nangyayari? Namamatay yung nanay, namamatay yung baba. Buti nga in our modern technology and science and medicine, meron na cesarean ngayon. Kung ayaw mo pag-cesarean, bukupitin lang yung ano mo para makadaan doon sa cervix, di ba? So, iba na kayo. Pero, the consequence of sin ay merong sakit sa panganganak. Kaya yun yung dahilan. Eh, sila naman si Adam, ano yung judgment ng Lord? Magpapakahirap ka hanggang sa matibig. Ano yun? Bago ka kumain, bubuktal ka ng bubukka. Pawis. Eh, yung sinasabi. Ito sa ahas. Gagapang ka. So, meron bang consequence ng sin? Yes. Pero ang maganda, pinorgib sila ng Diyos sa Genesis 3:22. Dinamitan sila ng Diyos na yari sa balat ng hangin. And that is the typology of Christ's death at the cross of Calvary. Na dahil sa Kanya, tayo ay dinamitan na. So, ito yung gusto ipakita. Merong judgment. Every sin. May consequence po ng paghatol ng ating Panginoong Diyos. In Genesis chapter 7, verse 1 to 23, in the time of Noah, may judgment bang ginawa ang Diyos? Just imagine. O, let's say, sabihin natin, there are 500,000 population in the time of Noah. Pero sabi ng Biblia, in Genesis chapter 6, wala nang inisip ang tao, kundi kasamaan. Hindi nila naman iniisip, sabi ng Panginoong Diyos. Sabi niya, tutunanin ko yung mundo. Tutunanin ko sa pamamagitan ng baha ang mundo. Pero, ang sabi niya, si Noah, ang kanyang pamilya, na lumalakad ng may katwiran sa aking harapan, ay hindi ko iwabagin sa akin. So, ano ginawa ng Diyos? Pinag-prepare si Noah ng arko. For almost 40 years, gumagawa si Noah, ano ba nangyari? Nangangaral siya sa katwiran ng ating Panginoong Diyos, and after 40 years, ano yung nangyari po? For the long story short, ang nangyari po, pinatulan ng Diyos ang panahon ni Noah. Wawalo ang kalikas. May judgment ng Lord? Meron. Now listen, in Genesis chapter 19, verses 23 to 26, in the Sodom and Gomorrah, naalala niyo? Sa Sodom and Gomorrah, ano yung nangyari sa Sodom and Gomorrah? Diba? Immorality, ang nangyari sa Sodom and Gomorrah, just imagine, yung mga boging angel, pumunta sa tahanan nito. Tama po ba? Tapos nung pumunta sa tahanan nito, nakita ng ano? Mga bisexual. Sino yun? Yung mga bakla. Diba? Nung nakita nila yung mga angel, super guwapo, gusto nila sipigan. No, ano? Tapos hindi ginawa ng Panginoong Diyos, binulag itong mga tao ito. For the long story short, ang nangyari, ang naligtas ng pulot ay ang pamilya ni Lot, halima sa kanyang asawa na naging naliligtas. Ano ginawa ng Panginoong Diyos? Isipin nyo, ayaw ba natin isipin nyo? Pinaulanan ng asupre mula sa langit ang Sodoma at Gomorrah. Ito ay syudad na malaki. May judgment by Lord? Meron. Kung tayo mag-iisip, Lord, bakit naman kailangan mo sunugin ang Sodoma at Gomorrah? Eh, yun yung gusto niya eh. Para ipakita niya ang kanyang katwiran na God hated sin. Kaya na lang, pinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Pinamumuhian ng Diyos ang mali. At ang pinapalitan ng Panginoong Diyos ay ang righteousness. That's why makikita natin sa panahon ni Adam, sa panahon ni Noah, sa panahon
verse 18 to 32. Pakinggan niyo po in verse 18. Nahayag sa langit ang buod ng Diyos. Kanino? Laban sa lahat ng kalapastanganan. Yung kalapastanganan, nagtao sa Diyos. Kalapastanganan. At ng kasamaan, yung tao, pakikitungo na sa kanyang kapwa kasama. Now listen. Romans 1:18. Nahayag sa langit ang buod ng Diyos. Laban sa lahat ng kasamaan. Yung sinasabi daw. Tapos pag pinag-aralan nyo, yung sumunod na mga verses, it is specific ni Apostle Paul ang mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon Diyos. Yung pagsamba sa Diyos, Diyosan, yung tinatawag ng LGBTQ+, ano pa? Yung mga ginagawa na character natin, yung mga chismosa, mga sinungaling, lahat pinanggit po doon. Try to read itong mga passage na ito. So Romans chapter 1 verses 18 to 32, pag-uwi nyo sa bahay. So ang tanong natin, sa mga tibang practice ng Diyos, the righteous judgment? Yes. That is the present judgment agad ng Diyos sa kanila. Now, in the New Testament, eto maganda. Upang ang lahat ng hindi lang ng Ama ay hindi na makarusahan ng Diyos na punta sa impyerno, si Jesucristo ang tumanggap ng mawid na hatol ng Diyos para sa pagbububo ng kanyang dugo, ang ating kasalanan ay maipatawad. Ito maganda. Alam niyo ba na namatay si Kristo sa cross? Hatol po ng Panginoon yun eh. That is the great judgment of God in the New Testament. The great judgment of God in the history of this world ay wala pong iba kundi si Kristo. Pastor, ibig sabihin, yung kamatayan na ni Kristo sa cross ngayon, righteous judgment na Lord niya? Yes. Upang hindi ka hatulan ng Diyos, pag namatay ka, papunta sa impyerno, tinako ni Kristo yung paghatol niya yun. Now listen, in 2 Corinthians 5:21, ano sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:21? Ganito pa ang sabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians 5:21. Now listen in verse 21. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa akin, dahil sa iyo, at dahil sa akin, siya, si Kristo, ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapakanan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Lahat tayo makasalanan. Naghihintay sa atin ay ang hatol ng Diyos na maparusahan una ang ating kaluluwa, pangalawa ang ating katawan sa walang hanggang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Pero because God chose us before the foundation of the world, at tayo ngayon ay sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang hatol ng Panginoon na yon ay kinasilan sa atin dahil si Jesus ang umako ng ating kasalanan saan? Sa krus ng Kalbaryo. That's why yung binanggit sa Matthew 27:46 na si Kristo ay nasa cross, meron siyang isinigaw. Ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ano ibig sabihin nun? Ama ko, bakit mo ako binabayaan? Why? For the first time, ang ibang persona sa isang Diyos ay kailangan tumanggap ng banal na hatol ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang bayaran niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Mga kapatid, kung hindi mo naiintindihan ito sa 2 Corinthians chapter 2, mali po ang pananaw mo. Because this passage of 2 Corinthians 5:21 and even Matthew 27 verse 46 is the fundamental truth na dapat natin i-associate sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos.
kapatid, in my own words, hindi ako karapat-dapat na ikas sa Diyos. Dapat akong kapulan sa apoy ng itin. Pero dahil kay Kristo, yung kanyang kamatayan sa cross, tinako niya ang aming kasalanan sa cross. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, tinako niya. Kung bakit siya namatay sa cross, binayaran niya ang aming sala. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross na yun. Dahil sa kaloob ng pananampalataya na meron ako, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pinawalagsala niya ako dahil kay Kristo. At ngayon, tinitingnan ako ng matuwid. Walang sala because dahil sa katwiran ni Kristo. So the righteous judgment of God, mga panintinan sila na po sa atin. That is why in Hebrew 9:27, ano sabi ko? Minsan lamang mamatay ang tao ang pagkatapos ay pagbubuko. Ang unang konteksto rito ay walang iba kundi si Kristo. Why? Because Jesus once and for all died at the cross of Calvary. At hinatulan siya ng Ama para sa iyong kasalanan at para sa aking kasalanan. At tayo naman na nabubuhay dito sa lupa, whether you like it or not, minsan palang mamamantay. Eh po ba? Sino po ayaw mamatay rito? Taas ang kamay. O, di kayo nagtataas. Dahil alam nyo, reality, lahat tayo mamamantay. Sabi nga nila, matitihok. May kanya-kanya tayong oras. Tama po ba? And after that, ano nangyayari sa atin? Maharap tayo sa ating Panginoon Diyos. Minsan na tayo mamamatay at ang pagkatapos ay pagbubuko. I-judge tayo ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ito ang gusto kong bigyan. Quickly, para makita lang natin. Kunwari muna, ang ibig kong sabihin doon, example, ayoko ko kong sabihin na sister ang taon niya. Di ba? Ayoko kong sabihin na gano'n. Di ba? Baka open. Bakit? Kunwari namatay si Maria ngayon. Tama po ba? Namatay si Maria ngayon, wala siyang relasyon sa Panginoong Diyos. Aharap ba yung kaluluwa niya sa Panginoon? Yes. Saan siya pupunta? Wala siyang relasyon sa Diyos. Ayun, Lucas chapter 16, verses 19 to 26. Ang sabi ng matandang mayaman, di ba? Namatay ang matandang mayaman, inilibing, pero saan po pumunta ang kanyang kaluluwa? Yung sabi ng Lucas 16, 19, 26, namatay ang mayaman, inilibing. Pero bakit? Sabi na naman, Abang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Pwede po bang utusan si Lazaro na isawsaw ang kanyang daliri upang palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito? Ano ang pinapahirapan sa matandang mayaman? Kasama po may katawan? Kasama po may katawan? Hindi, nilibigin. Ano ang naghihirap sa apoy? Lalo mo parang muna, alam may katawan. Kaluluwa. Yun yung kanyang 5 senses. Kaya mga pag umalis yung kaluluwa sa katawan natin, kahit tuhugin po yan, wala na kong pakiramdam yan. Pagpatay, kahit iyakan po, hindi ko nalilinig yun, hindi na rin ako kayo nakikita na. Tama mo ba? Ala na po yun! Kasi katawan na po yun! Pero, yung kaluluwa na wasto, yun yung naghihirap. Saan? Sa apoy, sabi ng matanda. Sinasa to? Namatay din, di po ba? Nilibig! Saan siya napunta? Napunta sa kandungan ni Abraham. Sino ba si Abraham? In Genesis chapter 16, hanggang verse 25, Abraham is the father of three. Meaning, nasa langit siya. Sabi ganon, namatay din ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Nasaan? Nasa kandungan ni Abraham. Ang sabi doon, inaaliw siya rito. Inaaliw siya rito. Nagpakahirap siya sa lupa,
Pero ngayon, inaalim siya rito. Ano inaalim sa kanya? Talo? Luwa? Now, tingnan natin mabuti ito. May paghalo po at kayanin ng kamatayan. Kung wala si Kristo sa buhay natin, natulad tayo, natulad ng tao nito, ng magandang mayan. Katulad yun ng tao na walang relasyon sa Diyos. Ililibig, pero yung kaluluwa, maghihirap sa ako. Sino may gusto lang? Alamin, di ba? Okay. Si Lazaro, merong katwiran ng ating Panginoon sa Kristo na bumuhay sa pananampalataya sa Diyos. Dilibing, pero sa po, napunta ang kanyang kaluluwa. Sa piling ni Abraham. Mga kapatid, ang tawag po niya. Ito. Once na namatay ang tao, may God sent na ang Lord. At ang pinuntahan niyang iyon, pansamantala lamang po. Ibig sabihin, pastor, pansamantala lang? Yung apoy na pinuntahan ng matandang mayaman? Opo, kasi kaluluwa lang po niya, yung naghihirap to. Wala pa po yung katawan niya ron. Ibig sabihin, sinasalo ba? Yung kaluluwa lang niya, ang ligtas pa lang? Opo, hindi pa po kompletong kaligtasan nyo. Bakit? Kaluluwa pa lang po ang ligtas. Ngayon, di ba babalik si Kristo? Bubuhayin ang mga patay. At pag binuhay ang mga patay, sasama sa kaluluwa nila, si Lazaro, yung kaluluwa niya, at yung bubuhayin ng makalangit at pangatawan, pagsasamahin, ang tawag doon, makalangit na pangatawan. Wala nang hirap, wala nang mamatayan, because in the new heaven, in the earth, God is glorified. Pero yung lalaki, pagbalik ni Kristo, yung mga tao walang relasyon sa Diyos, bubuhayin din ang katawan, yung kaluluwa tatanggalin saan? Sa place of fire, pagsasamahin, sa niya ilalagay yun? Sa lawang apoy, nasun. Basahin niyo lang po, sa Pahayag, chapter 1. Di ba, sabi yun, itatapon sa lawang apoy na asupre. Na pangalawa, mamatayan. Kasama lang si katawan to. Tapos yung, di ba sa verse 4, papahiran ang kanilang mga luha, wala nang kamatayan, wala nang iyak, wala nang gutom, kasi meron na tayong maluwalhati. Amen po ba? So mga kapatid, yun yung gusto ipakita sa atin. Nakatulang tayo. Ngayon, ito, mabilisan. Lahat tayo, pagbalik ni Kristo, hahatulan niya tayo. Kasama po yung glorified body natin sa Kanya. Ano na yun ang mangyayari? Para sa mananampalataya kay Kristo, itong paghatol na ito ay ayon sa mga good works, mabubuting gawa, na bunga ng ating kaligtasan. Kunwari, tayo po lahat ligtas na. Tama po ba? Pag namatay pa tayo, papunta pa ba tayo sa impyerno? Hindi na po. Bakit? Kasi ano tayo ng Diyos kay Kristo. Tama? Okay. Pero bakit, Pastor, pag namatay pa, kailangan pa akong hatulan ng Diyos. Hatulan tayo kung ang buhay ba natin dito sa lupa na buhay ng may kapita o good works. Saan natin makikita yun? Ulitin ko, yung tinatawag na final state, yung tinatawag na paghatol ng ating Panginoong Diyos, ito ang paghatol na kung saan hatulan tayo because of our good works sa mabubuting ginawa natin. Tumali, sinabi mo, Christian ka, pero hindi ka naman talaga nabuhay ng mabubuting gawa, ligtas ka pa rin. Hindi nga lang, makikita mo pa rin yun. Bakit? Revelation 20 verse 12. Pahayag 20. Tingnan mo natin ito. Pahayag 20. Ito'y mabilisan pahayag 20, verse 12 to 13. Pahayag 20, verses 12 to 13. Sabi doon, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at maging hamak. Binuksan ang mga aklat. Tingnan mo doon, mga aklat.
klaseng aklat. Isang aklat na doon nakalagay yung pangalan natin. O ano, pangalan ko, Fernando. So, nakalagay yun. Ibig sabihin, meron tayong Book of Life. Nakalagay po yung pangalan natin doon. Pero hindi isa. Yung mga aklat, doon po nakasulat, typologically, ang lahat ng ginawa. Okay yung punto? Tingnan nyo ba? Verse 1, ng chapter 20 ng Pahayag. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isang pang aklat ng aklat ng buhay. Tingnan yung sunod. Hinatulan, kalitaw, ang mga patay ayon sa kanilang ginawa gaya ng nasusulat sa mga aklat. So typologically, yung pala, lahat pala na ginagawa natin dito sa lupa, nagsusulit natin sa Panginoon. Tama niyo po ito? Yun ang ibig sabihin po no. Ngayon, paano yung kuwari yung ginawa natin dito sa lupa? Kuwari pastor ka, kuwari worker ka. Naglilingkod ka sa Panginoon, pero hindi naman pala tama ang puso mo. Ang gagawin daw, sabi ni Pablo, lahat ng ating paglilingkod, lahat ng ating mga ginagawa dito sa lupa ay itetest ng ating Panginoong Diyos. Itetest sa hatulan ng Diyos. Now, tingnan niyo lang po, 1 Corinthians chapter 3. Ito, sa 1 Corinthians chapter 3. Sa 1 Corinthians chapter 3, verses 13 to 15. Ano sabi ng verse 13? Verse 13 po. 1 Corinthians 3:13. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng pagbubuko. So, ibig sabihin pala, yung pagpapasto po, ito, itetest ngayon sa pagbubuko. Ang tawag po dito ay pagkalahat ng pagbubuko, itetest. Ba't ka ba nagpasto? Para lang ba gusto mo na maging sikat ka? Dahil lang ba sa pera na nakukuha mo sa mga member? Para lang ba maging ganito ka? O, dadaan po yun. Kung ikaw, pumunta ka sa church, kung ikaw bilang Kristiyano ka, lahat ng ginagawa natin, itetest ng Lord. Kaya nga sabi, di ba sa Pahayag 20, lahat ng ginawa natin, nakasulat sa mga aklat. Alam po yun. Kung pagpunta mo rito, alam mo Diyos yan. Pumunta lang po ako dito kasi patilikan lang po ako. Alam po ni Lord, yung test yun, ikakalim niya. Di ba napapalit din natin? Yung metasine, yung lahat ng ginagawa natin nakikita. Di ba? Nakita niyo po ba yun? Kung pupunta sa church kasi meron kang ibang motibo, mahayun po yun. Ngayon hindi natin makita yun. Pag tinitingnan mo nga kayo, galak na galak ako. Bakit? Kasi feeling ko, nandito kayo dahil kay Lord eh. Pero si Lord lang ang nakakalam ng puso ninyo. Tama po ba? Ako nandito ako, nakatayo ako, tingin niyo sa akin. Si Lord lang din na nakakalam ng motibo ng pagpapastol po. Di po ba? Ito ngayon, ang sabi ngayon ng 1 Corinthians chapter 3, verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na yon ay ihahayag ng apoy, isang susubo at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Yung apoy po doon, hindi mo literal na apoy yun. Pagsusulit tayo kay Lord, yung ginawa ba natin, ayos. Yung mga paglilingkod ba natin, ayos. Yung buhay Kristiyano ba natin, ayos. Ngayon, ang tanong ka,
ng Lord, tingnan mo. Ano ka sa church? Pero nakaupo ka lang doon, yung isip mo, iniisip mo yung boyfriend mo, iniisip mo girlfriend mo, iniisip mo ano yung ulutuin mo, iniisip mo ano, hindi ka naman talaga totoo nakikinig. Mali yung motibo natin, dadaan po yun. Yun yung isa. Pero ano yung pinakamatindi na merong value, merong pinakamataas na quality? Yung daw po, hinto, bilang at mamahaling bato. So ano yung expect ng Lord sa pamumuhay natin? Na magiging bunga ng kaligtasan natin? Chikpa o yung mataas? Ang ina-expect ng Lord sa atin, yung magiging uri ng gawa natin, katulad ng ginto, katulad ng bilang, katulad ng mamahaling bato. Yan yung ina-expect ng Lord sa buhay, pananampalataya natin dito sa lupa, na mayroong tamang kwalidad, na mayroong tamang motibo, na mayroong tamang pagmamahal, na mayroong tamang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kahit padaanin po yan sa apoy, mananatili at mananatili po yan na hindi masusunod. Tama mo ba? Yun yung gusto ipakita. Kaya sabi ng verse 13, maikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw na yaon. Kaya sa araw ng magbubuko. Yun yung gusto ipakita. Ngayon, sapagkat ang araw na yon ay iyahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay ng uri ng gawa ng bawat isa sa atin. Nakita nyo? Ngayon, ay may kasunod. Kung sabi na? Kung ang itinayo, sabi, asan na ako? 40 na pala. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo nito tatanggap ng ganting. So kung ang paglilingkod natin kay Lord ay katulad ng bato, katulad ng ginto, katulad ng bilang, na binanggit, meron tayo ganting anak. So yun ang gusto ko pala, kahit walang misang gantimpala, kaya ina-appreciate ko po yung mga nagbibigay ng gantimpala sa akin. Ina-appreciate ko po yun. Okay? Pero kung meron na ako ng gantimpala, alam ng Diyos kung ano ang naman ang puso ko. Pag natigong ako, may gantimpala ako kay Lord. Hindi lang ako kaligtasan para sa akin. May gantimpala pa siya nakalaan sa akin. Ganun din po kayo. Amen po ba? May gantimpala. Ngayon, paano kung ang ginagawa ko dito sa lupa ay law? Ibig sabihin, ano siya, walang talaga. Ito sabi, pakinggan niyo po sa verse 14. Ano po yan? Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo din ay tatanggap ng gantimpala. Verse 15. Ngunit kung masunog, alin po may masusunog? Dayami, damo, at saka ano daw? Pinagtapasan. Yun yung ginagawa natin. Okay? Ngayon, nasabi rito, gayon man, maliligtas siya, pupunta pa rin sa langit. Dahil nga kay Kristo. Kumari ang buhay Kristiyano mo para kang hindi lumalago. Hindi ka na ma-mature. Ayaw mo mag-bigtong kay Lord. Ganito, ligtas ka pa rin. Ligtas ka pa rin. Pero ang sabi niya, nama ay parang nagdaan sa ako. Ano yung sabihin nun? Wala kang reward. Nakaya po ito? Parang ganito lang yan. 50 tayong estudyante. Ang kurso natin lahat dito ay biology. Eh masipag si Jester, si Brad. Siya pinakamasipag. Nagsusunod talaga ng kilay. Sa tingin nyo, si Sister Antonia, school buko lang. Sa tingin nyo, pagka ako graduate, sino ang may reward? O, di yung nagsikap. Kaya yung good works natin, hindi mo nawawalan ng sa ito. Kaya nga sabi ni Pablo, sa 1 Corinthians 15:15, ang context nun, yung second coming time, at saka yung kamatayan natin, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yabang nalalaman ninyo na ang inyong ginagawa ay hindi nasasayang sa harapan ng Diyos.
Ba't di nasasayang? Because of this. So, ang in-expect ng Lord sa atin mga kapatid, ay wala pong iba. Kundi itong mga bagay dito. Okay? So, in the judgment, the work of every person will show whether or not he and she in Christ. Yung good works na meron tayo na may tamang bunga ang ating kaligtasan, expected po ni Lord yun. Hindi yung pupulit kaligtas ka, wala ka ng responsibility when it comes to the fruit of your salvation na mayroong good works na dapat makita sa iyo. Tama po ba? Pag sinabi natin good works, this is the fruit of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen po ba? Now, love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love your neighbor as love yourself. Tapos sinabi nila ng pag-ibig. So yun yung gusto ipakita dito. Kaya, yung gawa ng bawat isa sa atin ay mapapatunayan kung ito ba ay may kapwiran sa harapan ng ating Panginoon. O ito ay walang kapwiran. Tama po ba? So ngayon, tayo ay mga mananampalataya. Ano na gusto ipakita dito? Gusto ng Lord, nakita niya sa buhay natin, lumabas yung good works sa buhay natin. Napunga ng kalig-asaran. Under the guidance of the Holy Spirit and the Word of Christ, because Jesus is our great shepherd. Tama po ba? Ano yung expectation natin? Ang magiging bunga nito, kung namatay tayo, dumating na yung final judgment, ipapakita ng Diyos sa atin yung uri ng ating ginawa dito sa mundo. Posible na sinabi niya ron na mayroong gantimpala. Hindi ko na alam kung anong gantimpala yun kasi baka magkamali ako. Pero meron po na pinabanggit doon na iba't ibang klase na puhunan ng paglilingkod natin. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw naman, Kristiyano ka, nasa isip mo nga naman, totoo ka naman ba ng palataya? Pero wala kang desire na maglingkod kay Lord, wala kang desire na gamitin yung mga talento at saka spiritual na binigay ng Lord sa'yo, okay naman po yun. Pero, walang pwedeng maging reward. Tama po ba? Huwag natin isipin, basta mahalaga pupunta na ako sa langit. Hindi po. Kasi magkasama po ito. Once God saved us, sinave tayo ng Panginoon Diyos, ang expectation ng Lord sa atin, makita yung good works sa buhay natin. Amen? So yun po yun. Kaya, ibig sabihin, yun pala yung expect ng Lord sa akin. Nagbigay ko yung pinaka-the best. Di ba? Ginto. Hindi ko po sinasabing bigay niyo ginto. Doon lang ngayon ang tulad eh. Di ba? Ginto, pilang, at bato. So, ibig sabihin, ang buhay Kristiyano natin, may mataas na standard na gusto makita si Lord. Amen? Kung ang buhay po natin, para na tayo walang value, sa buhay Kristiyano natin, ikaw po ay parang dayami, pinagpapasan, at saka nakukuha. Eh, saan na nakukuha yun? Saan po nakukuha yun? Ayun, sa gilid dito ba, dami yung dagot yun, no? Tama po ba? Pero yung dito, yung bilang at bato, pinag-iikap. Tama? So, ibig sabihin po, yun yung gusto ipakita. So, mga kapatid, this judgment as a whole, what in Solomon taught us in 11 verse 9, dito na po kung tatapos, sabi niya sa verse 9, ay ito. Ngunit, alamin mo lahat ng ito, pagsusulit mo sa Diyos. Verse 14, lahat na gawin natin, ay ba o bihig, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Mga kapatid, para sa atin na mga mananampalataya kung gayon, ang araw ng paghatol ay hindi araw ng pagkatakot. May po ba? Alam niyo, ba't kayo takot? Kasi alam niyo, marami kayong pagkukulat. Tama? Alam niyo yung way of life niyo. Pero hindi eh. Kung namumuhay tayo ng kapag ngayon, hindi kahit makuhanin tayo ng Lord, aharap tayo sa Kanya. Dahil kay Kristo, ligtas tayo. Naglikod tayo sa Kanya. Pagkaroon natin sa Panginoon. Hindi dito takot na mamatay. Amen? Ano tayong takot? Hindi tayo natatakot mamatay. Kasi doon naman natin mapupunta eh. Kung hindi tayo natatakot mamatay. Kagabi nga, natulog ako na maayos, may ipagod din po ako. Tapos, ang nangyari, pagkagising ko ng mga magtatalas-stress, nahihinom-hinom ako, naglalabog ako. Tapos, nag-BP ko, mataas pala yung BP ko. Sabi ko, ba't kaya ganun? So, kinakabahan ako. Kasi nag-iisa lang ako eh.
So, sinindihan ko yung ilaw, pero ang ginawa ko, yung BP ko, mataas po ang BP ko. Hindi ko naman para sa akin. So, ang ginawa ko, uminom ako ng usapan. Pero ayaw pa rin, nakapulog na yata ako, alas 5. Kaya medyo ako napansin nyo, late na po ako nakapasok dito. Medyo late ako kasi iba'y nararamdaman ko kanina. Okay? So, parang gano'n. Nakakaramdam ako medyo may takot ng konti. Ang inisip ko na lang, ayun, puro mamatay na ako, yung magagawa ako. Yun na inisip ko. So, nakatulog niya ako, alas 5 na eh. Sobrang alas 5, hanggang nakising ako ng bandang mga 6:30 yata, okay? So, ibig ko sabihin, hindi tayo pwede na mangyari sa buhay natin ito. Pero, ang point ko lang po dito, hindi tayo takot mamatay. Because alam natin na, ang Lord natin ay omniscience, omnipresent, at yung buhay na meron pa, ay ginamit ko para sa Panginoon. Kasasabihin sa sarili mo. So, mabuhay sa bumatay, para kay Kristo. At ang maganda doon, para sa amin, kung hatulan tayo ng Panginoon Diyos, God's name is not the day of terror. Hindi ito nakakatakot. Pero gusto natin ipakita rito, ito ay isang pagpapakita ng tunay na pag-asa at tunay na buhay na pasimula na ibibigay ng Diyos. Alam niyo po, sa kabila po ng katotohanan, na tayo ay hatulan ng ating Panginoon Diyos, tatandaan po natin ang ating tiwala ay kay Kristo lamang. At ang kanyang katwiran ni Kristo, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, ipatunayan po natin ito, kaligtasan ibibigay niya ito ng Panginoon Diyos sa atin sa pagkakaroon ng butas sa pamamagitan ng mabuting gawa na mayroong pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa ating sarili, at pagmamahal sa iglesia sapagkat ito ang gusto ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung pasimula? Sa ayaw sa gusto niyo po, isang araw, tapatawag tayo ng Diyos. Masabihin doon, Norma, umuwi ka na rito. Ayaw na sa natin, Norma. Sabihin, Norma, umuwi ka na rito. Yeah? Lahat tayo tatawagin ng Diyos. Alam mo ba? Pag dumating yung time na yun, ipapatawag tayo ng Diyos. Pero ang una niyang titingnan sa atin, si Kristo ba talaga? Ang nag-iisang tagapagligtas natin at sa kanya ba tayo umasa? Ang katwiran ba ni Kristo ay nasa atin? Sasabihin ng Diyos na nakita, kaso ka na para sa buhay mo. Pero, sa pagkalahatang paghatol ng ating Panginoon, kasama ang kalwalhati na haharap tayo sa Diyos. Tatanungin tayo, ano ang ginawa natin sa mundo nito at ano ang naging uri ng way of life at ang prutas ng kaligtasan. Meron tayo na ginamit natin sa ating Panginoon upang pagpapalitan sa atin. So, mga kapatid, napakaganda itong araw na ito. Nung pinag-aalala ko po ito for a few days, aaral ako, nakaka-encourage. At sinasabi ko lagi sa sarili ko, Lord, hindi naman ako babata, hindi ako palakas. Diba? Habang dumarating ang araw ng oras, alam ko, palapit ng palapit ang pagkakot sa akin. Ganun yung buwan. Habang nagkakainin tayo, unti-unti na palapit na ang palapit. Ang pagtawag sa akin, at sasabihin, anak, tapos ka na, pumasok ka dito sa akin. There is me. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming tatanggap. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay. This is our prayer. In Christ's name. Amen.